Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Tito Soto at ito ang Brigada 7. Marami ng anomalya ang ibinulgar namin dito sa Brigada. Ngunit kung minsan may mga istorya kami man ay nagigimbal sa kasakimang pinag-uugatan ito. Mabuti na lamang mayroon pa rin mga istorya na nagpapanumbalik sa aming pag-asa at tiwala. Sa bayan ng San Isidro, Nueva Ecija, isang pabrika ng suka, toyo, patis ang nilusob ng mga otoridad dahil sa kasong child labor at child abuse. Nadurog ang aming puso dahil sa awa sa inabutan naming kalagayan ng mga bata. Sa buwan ng Setyembre, ikakasal na ang tanging prinsesa ng palasyo ng Malacanang. Ano nga ba ang plano na ngayon ni Jackie Ejercito at Beaver Lopez? Kamustahin din natin ang love life ng dalawa pang presidential kids, sina Jude Estrada na naliling kay Mickey Ferriols at si JV Ejercito kay Patty Betita. Noong pa isang taong binansagan ng bagong Flor Contemplasyon si Violeta Miranda. Ngunit di tulad ni Flor, nakauwi pa ng buhay si Violeta. Ngayon, kailangan pa niya lalong tibayan ng loob para sa kanya napipintong pakikipagtunggali sa mga drug pushers na kanyang nakabangga. Isang German company ang nag-aalok sa bansa ng isang high-tech na sanitary landfill. Tila ito na ang hinihintay nating solusyon sa problema sa basura. Pero may problema, hindi mabigyan ng permit ang kumpanya dahil sa umano'y red tape. Publikasyon po natin pangalagaan at ipagtanggol ang karapatan ng mga bata. Karapatan sa buhay, karapatan sa edukasyon. Sa isang pabrika sa Nueva Ecija, nadiskubre namin na hindi lamang pala sa pilitang pinagtatrabahong mga kabataan rito. Hinahayaan pa silang magkasakit, binubugbog pa sila at hindi pinag-aaral. Ang malupit pa rito, hindi pa sila binibigyan ng maayos na pagkain at tirahan. Taong 1994 nang magsimulang umalingaw-ngaw ang usap-usapan tungkol sa misteryong nagaganap sa likod ng matataas na bakod ng bato ng pabrikang ito sa poblasyon San Isidro, Nueva Ecija. May pang-aabuso raw na nagaganap sa mga trabahador ng Alrem Foods, pagawaan ng mga sausawan tulad ng patis, suka at toyo na ibinebenta sa mga palengke ng karatig bayan ng San Isidro tulad ng Gapan at Cabiao. Hindi makumpirma ang pang-aabuso dahil bukod sa hindi pinapayagan ng may-ari ng pagawaan na lumabas ang mga trabahador, may mga kandadong pinto at naka-barbed wire pa ang mga pader. Hanggang sa naglakas loob na tumakas ang 5 empleyado ng Alrem, 3 linggo na. Nakausap ko ang isa sa nakatakas sa pabrika, si Roger, di tunay na pangalan. Sinamantala ni Roger ang pagkakataong makaiskapo nang pakuhanin siya ng bayabas sa bakuran ng pabrika. 14 anyos lamang si Roger, pero sa itsura niya, para bang marami ng hirap na pinagdaanan. Ano bang ginagawa mo doon sa loob ng pabrika? Ano ginagawa mo? Naglinis og bote. Naglilinis ng bote? Pa. Tapos naglilinis, nagtali. Tali ng bote. Sinatali niyo mga bote? Pa. Bote ng ano? Suka og bilog. Anak ng isang magsasaka at tindera ng gulay sa palengke si Roger. Sabi niya grade 2 lamang ang kanya natapos. Mahirap ang kanilang buhay sa Digos, Davao del Norte. Kaya siya nagpabola sa recruiter na nagdala sa kanya sa kalusunan. Bagong trabaho sa Manila. Sumama kami. Bakit ka sumama? Malaki ba yung sinabing sweldo? Pa. Imbes na ginhawa ang kanyang maranasan, sa murang edad ni Roger, bugbog sa katawan ang pinamok. Itong buwan niyang kiniis ang pananakit umano ng kanyang amo. Roger, ba't ka tumakas? Sumakas, binububog ka. Ano pa? Ano pang ginagawa sa inyo? Pinapala ng bote. Sa kayo pinapalo? Din. Sa likod. Sa likod? Sa puwet. Bakit daw kayo pinapalo? Kabasag yung bote. Pinapala sa akin. Alas 4 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi ang oras ng pagtatrabaho ni na Roger sa loob ng pabrika. Dahil sa sobrang pagod, hindi malayong makabasag kapag naglilinis sila ng mga bote. Kain lang ang pahinga. E minsan, wala pa. Napakain ba kayo ng damas? Hindi, konti. Mga2 ilan? kutsara. Kinupkup si Roger ni Aling Avelina, isang residente sa Karatig Barangay na nagmalasakit.
Nadaanan lamang ng ginang sa kalye si Roger. Oo, yung bata na yun, takot na takot. At para ba siyang patay ang itsura. Maputlang maputla siya. Na nung primero hindi siya makakain. Lalong nababagabag si Aling Avelina kapag naiisip niyang mayroon pang humigit kumulang sa 20 kabataan ang posibleng inaabuso sa loob ng pagawaan ng sausawan. Eh, ang naiisip ko kasi yung mga bata, tao rin yan eh. Sa pag-iimbestiga ng brigada, aming napag-alaman na ilang taon na rin palang tinatakasan ng mga trabahador ang pagawaan ng Alrem Foods. Ayon kay Barangay Captain Eliseo Cabiedes, dahil sa may usap-usapan ng pang-aabuso sa naturang pagawaan, siya mismo ang nag-imbestiga. Talagang maselan yung trabaho, gawa ho ng mga asido ang tinitimpla. Ginagawa hong suka, talaga hong iyon, maselan hong talaga yun, lalo na sa kalusugan ng mga trabahador. Ang pinakamaganda ho siguro, puntahan natin yung site, tingnan natin ang katotohanan, kung totoo nga. Kasama ang ilang miyembro ng San Isidro PNP, 2 social worker at kapitan ng barangay, nagtungo kami sa pabrika ng Alrem Foods upang alamin mismo sa may-ari kung gaano katotoo ang mga paratang. Yung mga nahuli yung bata ng reklamo mo. Yung maliit, yung bata, yung watcher. Maluwag naman kaming tinanggap ni Fred Reyes, ang may-ari ng Alrem. Sa barangay, andun pala sa Alwa. Sa Pangay yung isa pumunta ng Kabanatuan, hingi na pamasahe ron. Hindi Dennis, ano alam mo siya? Dennis. Malayo pa lamang ay natanaw na namin ang isa sa mga trabahador. Sa isang tingin para bang walang katao-tao sa compound ni Reyes. Maya-maya lamang, napansin na ng 2 pulis na may para bang nagbubulungan sa loob ng pagawaan. Nabalagay niyo yan. Ha? Ang bilang ko hindi bababa sa 16 na trabahador ang nasa loob ng pagawaan. Karamihan sa kanila ay mukhang mga bata. Ginugulpi ba kayo? Opo. Binubugbog kapag nagkamali, sir. Pag nagkamali. Ano pa ang ginagawa? Bago lang may binugbog dito, ito, sir. Oh. Ikaw ano? Ngayon lang, binubugbog na ako. Binubugbog. Ano pinagagawa? Anong ginawa siya? Sige, ganun. Wala ang... Paano kayo ginugulpi? Balit. Malis. Ano? Binubugbog ko, sir. Ginugulpi niyo ba itong mga... Binugbog ba kita? Totoo ba yan, Mang Fred? Totoo? Palagay ko, sir, Nag-iimbento ho ba o totoo yung sinasabi nila? malayo sa katotohanan yung kanya. Malayo. Halika. Kumisan, sila pa mismo nagbababag eh. Binubugbog po ako. Ginaganon po ako. Ganon. Malakas. Bakit ginawa sa... Yung kasalanan ko po, yung hindi naman yung umaapaw yung tubig. Mang Fred, totoo ba yan? Ginanong ko lang Paano? Sige. Ginanong ko lang, pero hindi yung ganun, hindi yung malakas. Bakit ayaw mo na dito? Ganun talaga, sir, dahil binubugbog kami, sir. O, totoo ba yan, Mang Fred? Hindi ko pa naman nasasalat yung tao na yan eh. Kasi ako, sir, pero nakikita ko talagang ginagawa nila, sir. Ayan, Mang Fred, iba't ibang klaseng sugat ang pinakita nila. Mayroong sugat sa kamay. Ilan taong ka na, Poge? Napapano ito? Ilan taong ka na?
At mga paa. Hindi kami halos magkarinigan sa loob ng madilim at masikip na pagawaan. Halos hindi ka pa makahinga sa baho. Basta ang naalala ko, kaliwat kanan ang daing. Halos lahat sila para bang takot na takot at ngayon lang nakakita ng kakampi. Pulungan ng mga preso kung tawagin ng mga kabataan na nagtatrabaho sa pabrika ang paggawaan ng Alrem Foods. Kung akala nyo'y may bahid na ng kalupitan ang hitsura ng pabrika sa labas, hintayin yung makita kung anong hitsura ng loob. Laging basa ang lugar na ito kung saan hinuhugasan ng mga bote. Tubig at sabon lang naman ang panghugas, ngunit wari ko kung may sugat ka sa kamay, hindi nagagaling ito at maaari pang maimpeksyon dahil ilang oras itong nababasa. Ito rin ang lugar kung saan nagtitimpla at nagtatakal ng mga patis, toyo at suka ang pabrika. Ito na marahil ang dahilan kung bakit karamihan sa kanila ay may mga butlig at sugat sa balat. Ang acetic acid ay isang pangunahing kemikal na ginagamit sa pagtitimpla ng suka. Container ng glacial o purong acetic acid ang nakaimbak sa pabrika. Kung tutuusin, parang muriatic acid ito sa tapang. Kapag nabasa ka nito, tsak, nasunog ang balat mo. Mga trabahador na wala man lamang proteksyon sa katawan ang nagbubuhat ng mga container ng glacial acetic acid at nagtitimpla nito. Nasunog daw na. Asan ba yung... baka ikaw ang nagsasali ng katulad ng dini sa labas. May hawak ka naman ho yun eh. Siguro, baka pagkada salok niya, baka sumosobra ng dami yung lagay niyang salok. Siyempre, may hawakan mo yun, baka natural na nailasik ang kumisa ng daliri. Bukod sa nakalalapnos na asido, nalalanghap din ng mga manggagawa ang nakasusulasok na amoy ng acetic acid na nakasasama sa kanilang mga baga. Oo, yan naman magsabi. Saan ho ba sila natutulog? Mga friend, turo nyo ka ho. Dito. Dito. Saan ho dyan? Dito. Bubuksan ko yung pinto kung gusto nyo. Tignan mo natin. Kasama ang may-ari ng pabrika, pinasok din namin ang tinutulugan ng may 16 na manggagawa. Bye. Dito kayo natutulog? Mang Fred, bakit may kandado? Siyempre, lahat ng, pati yung kwarto ho namin, may kandado din eh. Ganun. Hindi mo ba? Halos wala kaming makita sa dilim. Hindi kami makahinga sa baho at halos himatayin kami sa init. Dito sila natutulog, dito sila kumakain, at dito na rin gumagamit ng kasilyas. Animoy isang impyerno para sa kanila. Mang Fred, dito ho nakatira yung 16 ba na trabahador niya? Bakit ho ganito ka init, ganito ka dumi? Hindi ba? Ito ho yung electric fan na sinasabi niyo. Pero halos hindi ho ako makahinga dito. Bakit ho? Palagay ko, bago lang ako dahil ako man kumisan pagpasok ko pa lang ng pinto maamoy ko na, mapanghe. Tumpok na basura ang katabi ng posong iniinuman at pinagpapaliguan ng mga trabahador. Inidorong umaapaw sa dumi. Sahig na hindi matuyo-tuyo. Nag-iisang bentilador na halos hindi umandar sa dumi. Mga rehas sa bintanang walang pinagkaiba sa mga bilangguan. Sa baboy ho at sa sukal nitong lugar na ito, parang hayop lang ang makakatira. Kami naman nag-uutos kaming maglinis Pero okay lang sa inyo na ganyan ang sitwasyon? Ngayon ko lang nakita yung ganyan. Dito na halos umiikot ang mundo ng 16 na kabataan na mula pa ng Mindanao. Ayon sa kanila, imbis na pag-asa ang kanilang makita dito sa Nueva Ecija, bugbog mula sa kanilang amo, ang kanilang tinamo. Kahit kunting kasalanan lang, kahit makalabasa kami ng buti, bubugbugin na kami. Ilan taong ka na? 15 pa po, sir. Mayroon pa umanong inuutusan si Mang Fred na umupak sa mga trabahador kapag sila'y nagkakamali. Inutusan siya sa amo namin na bugbugin to. Bugbugin niya kapag hindi niya susundin, siya ang bugbugin sa amo namin. Totoo ba yun, Juan? Ang kahoy na ito na panghalo ng suka ay ginagamit rin umano na pamalo sa mga trabahador. Hindi lamang ni Mang Fred, kundi pati na rin ang kanyang 2 anak na lalaki. Panghalo ho na suka yan. Pagka ho nagtitimpla, Oo. siyempre nahalo ganun.
halo. Para ho ba ayos ang kwan. Subayan. Pero pag may nagkamali, pangpalo rin yan. Napapalo siya. Opo. Saan kayo pinapalo? Sa katawan po. Sa katawan. Hindi ako napalo pero mga kasamahan namin napalo. Nasa? Sino dito? Dinala mo? Ito po. Saan ka pinalo? Dito. Kahit saan, sa likod dito. Wala. Ito lang ang marka niyo. Ipinakita pa ng isang trabahador ang kanyang peklat mula sa Kanyang mga pagkakapalo peklat. umano ni Fred Reyes. May 16 na lalaki at isang babae mula sa pabrika ang nakausap at naitala ng DSWD. 4 sa grupo ay napag-alamang minor de edad. Dahil hirap umintindi at makipag-usap sa Tagalog ang mga kabataan, hindi pa masiguro kung ilan pa sa mga ito ang mga bata at hindi. Aking nakita ay parang nagmistula silang mga preso na hindi naman preso, pero mukhang masyadong maltreated ang maltreatment na naibigay ng employer ay mukhang hindi yata naging maayos. Maganda po ang naging resulta ng operasyon ng ating mga tauhan dito sa iniulat sa atin na pang-abuso sa mga bata na ating tinanggap kahapon lamang. Ililipat ko sila doon sa accommodation na meron silang mahihigaan at habang andito sila, papakainin sila, libreng pagkain nila and itatry ko na kung yung gusto sa kanilang bumalik sa Davao, padadala ko sa Davao, libreng pamasahe at makapunta sa mga magulang nila. Malaki ang pananagutan sa batas ng mag-asawang Alfredo at Remedios Reyes sa kahayupang dinanas ng 16 na kabataan sa loob ng pabrika. Subalit malaki din ang kasalanan ng 2 employment agency na pinagkunan ng tauhan ng Alrem Foods, ang Cabanatuan City Agency at ang MRB Employment Services. Nagtungo kami sa tanggapan ng MRB Employment Services sa Cabanatuan City, subalit wala ang may-ari na si Major Romeo Borromeo. Si Wilbur Barillo ang may-ari ng Cabanatuan Employment Services. May request sila na bata lang ang kukuhanin. Bakit daw? Yun ang gusto nila. Siguro madaling pasunurin sa kanila. Ganun. Ang sinabi ko sa kanila, bakit ginagawa niyo sa mga bata? Kung nga yung mga bata nga natatakot din sa kanila, hindi makapagsalita ng diretso. Naisampa na ang kaso laban sa mag-asawang Alfredo at Remedios Reyes sa kanilang paglabag sa PD 603 o ang Child Labor Law, Republic Act 7610 o ang Child Abuse Act, Maltreatment at Illegal Detention. Ang kaso laban sa Cabanatuan Employment Services at MRB Employment Services ay inihahanda na ng mga investigador. Nagpapasalamat ako sa GMA at una-una sila ang kayo ang naka-recover ng ganong sitwasyon sa ginagawa ng tauhan, sa mga tauhan nila. Mahaba pa ang proseso ng pagkuha ng hustisya para sa mga kabataang ito. Subalit sa ngayon, sapat na para sa kanila ang makalanghap ng sariwang hangin. Makapaglakad-lakad sa ilalim ng araw. Mabuhay ng nararapat at malayo sa karahasan. Parang hayop lang tingin nila sa amin. Kasi po, pangit naman yung ano nila sa amin, pagkatrato nila sa amin. Ginawa kami hayop dun eh. Daig pa nakakulong dun eh. Kabilanggo. Kasama si cameraman Greg Gonzalez at William Lucas. Ako si Jay Taruk reporting. May malaking kasalang magaganap 5 buwan mula ngayon. Isang kasal na tiyak dadaluhan ng mga kilalang tao sa politika, sa negosyo at sa showbiz. Maraming nag-aabang sa nalalapit na kasal ni na Jackie Ejercito at ni Beaver Lopez. Isang tambalang sawa sa saya at intriga. Noon pa man, simple lamang ang pangarap ni Jackie Ejercito. Hindi ang yumaman o maging kilala, kundi ang makapag-asawa at magkaroon ng sariling pamilya. What was your biggest fear? My biggest fear is to be an old maid. Talaga? Bakit? Yeah. Did you think maaari kang maging old maid? Oo, kasi meron akong
Meron ako dalawang aunties na old maid. Kakala mo ikaw rin. Talaga. And then, I have also a bachelor na tita. Talaga? And then, yun, kasi I was getting old na nga, di ba? And then, 32 na ako. Tapos, teasing mo na, magiging old. Especially my dad. Yun. And then, minsan, ititisa ka ni dad. Ano, nagdadasal ka, sisimba ka na naman kasi hanap mo yung boyfriend. Naghanap ka ng asawa. Sa darating na Setyembre, ikakasal na si Jackie. Matapos ng 32 taon, natagpuan na rin niya ang lalaking kanyang mapapangasawa. My dad's like careful with me kasi ayaw niya ako makita masaktan. Kasi dati nakita niya ako na nasasaktan ako. Humagulgul ka. Oo. Umiiyak. Yan. So, how did you and Beaver meet? I met him 10 years ago kasi dati may garment ako and my friend also. And then, after a while, nag-follow na ako. That time, my friend forced them to make pagawa from bahay. And, yan ang barong at slap. But did he show interest 10 years ago or wala pa? Wala. Kasi taba. Mataba ako. Tapos, Sino ba itong si Beaver Lopez? Nagmula sa isang mayamang angkan na nagmamay-ari ng malalaking kumpanya, gaya ng Meralco, gayon din ng iba't ibang malalaking negosyo. Ito marahil ang dahilan kung bakit pinagdududahan ang kanyang motibo. Pakakasal daw siya sa anak ng Pangulo para protektahan ang interes ng kanilang mga negosyo. Affects me because why do they have to drag my family into it? It's between Jackie and I, diba? It's our relationship. You know, I make her happy, she makes me happy. So, I mean, I think that's the most important thing, you know? And I guess I just try to shrug it off because there's no truth to it anyway, diba? And as long as you know that you're not doing anything wrong and, you know, you're above board and I think there's nothing to worry about, you know? I just have to learn how to accept it and take it and make sikmura it. As I always say, sikmura. Ngunit kesa magdalawang isip si Jackie, lalo pang lumalalim ang pagtingin niya. Make them sira. Yung sira, okay. Na iba yung intentions daw niya. Yeah, they say things, a lot of bad things about him and then, parang he proved me na that's not true and all. And he proved them wrong also. Pero may nagtanong, di ba, playboy daw, and your dad said, mas maganda magmahal ang playboy. Yun, di ba? Hindi. For me, you don't have naman to be a playboy to be a best husband or a good husband. But did you tell your dad, Ba't mo sinabi No, I wasn't able to. I didn't get the chance to talk to him na nga. Nagulat lang ako. Did you want someone different from your dad, or did you want someone like your dad? No, I wanted like and someone like my dad. You want someone like your dad? He's very. As in fatherly, But of course, with the being close sa mga, hindi ko masyadong drive yun. Katunayan, maliit pa lamang si Jackie, bukas na ang kanyang isip tungkol sa kanyang mga kapatid sa ama. Pero pagdating kay JR, never met her eh. Pero anong nararamdaman mo na yun na? With JR? Kung totoo na, yun, na we're half sisters. So, ayun, ewan ko, di ko alam. Welcome to the family. But, you know, I know all my half brothers and sisters. Yeah. Walang kahilig-hilig sa showbiz at politika, iba ang pinagtutuunan niya ng panahon. Andyan ang pagbisita sa koreksyonal. Ito ba ginagawa niyo? Tapos binibigay niyo o binibento niyo? Hindi. Pagawa po galing sa talaga? O di kaya sa mga batang may malulubhang sakit. Aminado siyang hindi siya kasing popular ni na Jinggoy at Jude, pero okay lang sa kanya. Hindi mo ako nakikita? Okay lang yun.
Kamusta ka na? I'm used to it na kasi childhood friends naman kami. So, wala. I mean, sanay na ako sa... Ay, wala. Normal. I mean, it's just a normal... She hasn't changed. She's still the same, even if her dad's the president. Paano nga ba ang isang araw sa buhay ni Jackie? Sinamahan namin siya. Siyempre, maya't maya, si Beaver ang kausap sa telepono. What is in the bag of Jackie Ejercito? Alamin natin. Oh my God! Baka may baril dito. Okay. Hindi, walang baril. Oh, wala. Brush. Ay, Okay. may gum. May palm. Pilot. May pantry. Talaga. Yeah. So, okay. Diyan ka nag-organize. May phone. Bakit dalawa phones mo? Huwag ka na maingay. And then, of course, may rosary. May pager. Parang i-revealed my soul na. Konti lang may... Totoo at religyoso si Jackie. Kung minsan, 2 beses pa sa isang araw kung siya'y magsimba. At ngayong presidential daughter na siya, kahit anong oras na gusto niya, maaari siyang magmisa. Okay, ano yung perk or advantage or special privilege na gusto-gusto mo na presidential daughter ka? No, kasi before, like, when I used to live in San Juan, I used to live there pala. Every weekend, nag-ano ako, nagmamasa ko. And then, so, kailangan ko, i-uri yung schedule ko just to, of course, say your mass. Yes, Kasi that's my priority. But now, I can just call the priest. Ganon? Oo. To hold mass in the office or in the chapel, anytime. Tapos, darating yung pare? Yeah, kasi may mga priest na, dun may priest assigned na. For I myself was moved by the love of God and our Blessed Mother. Why do you think that Jackie is the perfect girl for you? Honestly? Yeah, of course. I think she brings the best. She brings out the best in me. She really, I think, let's say with work and with everything I do, I think I'm always, I always get a lot of inspiration. I get motivated. Really? Yeah, and again, I think literally, she brings out the best in me. More than that, I think spiritual side. Yeah. Very much closer to God. Now with her. I hear mass every day. We go to Baclaran every week. So really, the spiritual side also, diba? So I think that's very important. And that's really, I think, you ask me, it's really, what really, made the difference. Oh, baka akala nyo nagpamisa pa si Beaver bago mag-propose ng kasal kay Jackie. He said, will you marry me? I go, you're not so, what did I say? Baka pa. You said, kapal malasing ka. Ang kapal mo, hindi ka, you're tipsy. And then, sige, you asked me the same question tomorrow morning. Paano niya binigay yung sing-sing sa'yo? Binigay niya in front of my parents. Talaga? And, of course, his parents also. Kasi kailangan namin yung tawagan sila na para maging formal yung komunikan. And when you saw the ring, anong reaction mo? Shocked. Shocked? Yeah, parang, I can't believe it. I'm engaged. Parang nagulat ako. Parang, this is it talaga. This is it? But, yeah, and the dad of Beaver was so, he was saying good things about me. Pero kung tatanungin ang dalawa, kung pwede lang magpakasal sila sa Roma o sa Amerika, so you're more excited with the wedding? Excited, but also nervous because, of course, there's the preparation and I guess this the media attention is the most. I think this distracts me, distraction. So that's why, as much as possible, if we can, limit it na lang now between now and the wedding, it will be better for both of us. Para naman sa kapatid ni Jackie na si Jude, basta't okay sa daddy nila, okay na rin sa kanya.
Okay naman sa akin, basta masaya naman siya. Basta siya masaya, dun din ako. Dinadaan pa ba sa inyo yung guy na nagko-court sa kanya, sa inyo ni Jinggoy? Nagsasabi siya. Nagsasabi si Jackie. Ganon. Ano yung first impression mo kay Beaver? Sabi mo, ay, ingat ka dyan, ha? Ay, hindi. Kilala ko naman si Bieber nung pa yun. Naging class ko na yun sa kinder. Ay! No kidding. Yeah. Saan? Sa Peraltas, dito sa May San Juan. Kahit ang half-brother na si JB, I'm very happy, that she's gonna get married already, and I think it's about time, and she's of age. sino naman kaya ang dadali ng dalawa sa kasal? Ang mga future wives din kaya nila? Sino kaya kina Jude Estrada at JB Ejercito ang haharap na rin sa altar? Mapapayag kaya ni Jude si Mickey Periols? Magkasundo na kaya sa petsa sina JB at ang modelong si Patty Betita? Siguro pwede natin gawin ito, pero... Unang beses pa lang nakita ni Jude Estrada ang artistang si Mickey Periols sa isang party, na-impress na siya. Sobrang impress na niyaya niya itong sumali sa kanyang radio program. What qualities about her do you like the most? Sige na. Hindi, mabait siya. Sweet. Sweet. Like paano? How does she show her sweetness? Yeah. Sure. Kunwari, what does she do that makes her sweet? I send him flowers. Chocolate. Hindi po. Joke lang po yun. Nandyan siya pag may problema ako, sinasabi ko sa niya. May problema naman o wala eh. Katunayan, nung matuto si Jude magpiloto, si Mickey ang isa sa mga una niyang sinakay. First, saan kayo pumunta? Saan tayo pumunta doon, Jude? Ha? Oo, Tagaytay. Tagaytay. Ano ginawa niyo sa Tagaytay? Umikot-ikot lang. Umikot-ikot. Malapit sila sa isa't isa, pero nagkakaintindihan na daw kayo. Hindi, wala pa. Naintindihan mo siya. Naway dito. Naintindihan din niya ako. Hindi, seriously. Hindi naman, hindi pa naman. Pero... When is your plan? Pag-iigihan ko may siguro muna dahil hindi mo nawawala ng gana natin itong katabi ka sa akin. Mag-drama ba? Hindi pa kasi nagda-drama. Yeah, pero ikaw, what about you naman? Did you ever think kailan ka magpapakasal? May nagko-coach dito. I don't know. Pero paano ba to? Wala pang ang usapan ng kasal, medyo magkaiba na ang pananaw. Housewife lang yan, sa bahay lang yan. Aba! Ako feminist ako. Ano yung masasabi mo dyan? That is very, unfair. I know. Hindi kasi, as a woman, in the first... Oo nga eh. Personally, ako, gusto ko, yung ma-exhaust ko lahat ng makakaya ko. Ito'y dahil sa full-time mother pala sa kanila si Dr. Loy noon. Dati kasi, nung nag-asawa na siya ng daddy ko, sabi ng daddy ko, sa bahay ka na lang. Dahil, hindi na nga siya nakapag-practice ng kanyang profession. Medicine. Kaya, Mickey, advice ko na sa'yo, doon ka na sa bahay. Pag tayo nag-asawa na. Ano ba yun? On the record ba yan? Di tulad naman ang half-brother nilang si JV na aminadong seryoso sa modelong si Patty Betita. Marriage is a lifelong commitment, no? So, kumbaga, not until the day na talagang ikasal ka, marami pang pwede mangyari. 1993 nung una silang nagkakilala sa isang fashion show. Hindi love at first sight, pero nung nagtagal... we bumped into each other last September, last year. At doon, hindi man namin inakalain din na may mangyayari. Pero na-develop kami at ayun, ngayon kami na siguro. Naipakilala na ni JV si Patty kay Pangulong Estrada. Pero aminado siyang matagal-tagal pa rin bago sila haharap sa simbahan. He keeps me on the ground always. And tsaka self-made na siya. At kahit pa paano, she has her own life, I have my own life. At kung ano man ang gustong gawin sa buhay ko, ay lalo na sa aking business, ay nagagawa ko na
hindi ako masyadong, kumbaga, nasasakal. Para naman kay Jackie, hindi lang siya excited, kundi handang-handa. I pray to God for me to love Beaver the way God wants me to love him, and the same with him also, and to make God the center of our life, and to shield us from every and any temptation in this world. Every night I pray, I pray, and whenever I pray every night, I always ask God to take care of my family, and most especially Jackie, that nothing, bad, no untoward incident will happen to her, and to take care of her family too. That's my normal prayer every night. Para po sa Brigada 7, ako si Karen Davila, reporting. Noon pa man, isa ang Brigada 7 sa kumbinsidong inosente si Violeta Miranda sa bintang ng pagpupuslit ng bawal na gamot. Pagdidiin namin, ginamit lamang siya. May panahong akala namin ay hindi na namin makakausap ng personal si Violeta Miranda. Salamat na lamang at marami ang nagbuklod-buklod para siya'y maiuwi ng buhay at may ngiti sa labi. Siyempre, masayang-masaya ako noong iwanan ako ng gwardiya ko. I'm free. At last. Dumating na ako, kinakabahan ako, sabi ko, baka kung sino sumalubong sa akin, kaya unang hinanap ko yung mga anak ko. Sabi ko, asan yung mga anak ko? Hintayin ko muna yung husband ko na si Sergio kasi kung nila muna mag-uusap. Halos mag-isang taon na ng unang mapiso ng Brigada 7 ang kaso ni Violeta Miranda, nurse sa King Khalid University Hospital sa Kingdom of Saudi Arabia. Ang kaso, possession of illegal drugs. Ang parusa, pagpugot ng ulo. Hindi yung totoo. Hindi kami maaring maniwala dahil alam namin ang pagkatao niya at pati ang pamilyang pinagbulan niya. Kawahanap po ninyo siya. Alam ko po na wala po siyang kasalanan at siya po naman napakabait po ng aking kapatid na si Violeta. Noong una'y walang nakakapatid sa kaso ni Miranda. Walang nakakaalam kung paano nangyari. Hanggang dumating sa bansa si Teresita de los Reyes, isang OFW na nakasama ni Miranda sa loob ng kulungan. Lihim na nailabas ni de los Reyes ang liham ni Miranda sa kakaibang pamamaraan. Ginawan ko ng paraan yun. Inilagay ko yon sa harapan ko. Kasi oras na mahalungkat yun doon, yun ang papasukan ko. Hindi pa ako makakalabas. Madadagdagan pa ang kaso ko. Dahil na sa naturang liham, nabatid na bago umalis si Miranda noong July 1998. Isang kasamahan sa ospital na nakilalang si Maria Lourdes Malupe Mintel ang nakiusap sa kanyang pakidala ng isang package para kay Leonora Jimeno o Nora. Noong July 5, 1998, isang lalaki na nagpakilalang si Edgardo Javier, taga Naig, Cavite, ang nagtungo sa tahanan ng mga Miranda at iniabot na ang pinakadalang package. Ang package ay naglalaman ng butong pakwan at may nakapatong na isang balot din ng sweet tamarind. Noong July 9, 1998, pagpasok pa lamang sa Saudi Airport, agad na hinuli si Miranda ng Saudi Police at dinala sa Malas Jail sa Riyadh. Natuklasan na ang package na ipinakidala sa kanya ay may kasamang 147 gramo ng shabu sa loob. Sapat upang parusahan si Miranda ng kamatayan. Matapos din itong problema ito, magkakasama-sama rin kami ulit. Gusto ko lang pasalamatan siya sa lahat ng ginawa niya sa akin. Naging mabuti siyang ina sa amin. Ganun. Sa mamagitan din ng kasama sa ospital, natuklasan na itinuro lamang si Miranda ng isang Jerry Rojas na naunang nahulihan na ng illegal drugs. Ayon pa kay Ami, buntik na rin siya umanong maging biktima ni Malupe Mintel. Ngayon, siguro nakalusot si Violi,
ay ako na ang kasunod na magdadala ng package. At yan pala modus operandi na nila, na nagpapadala sila ng package na nasa butong pakwan, nakabalot sa carbon paper na hindi mo nga naman halata. Talagang tatanggapin mo. Sa nakalap na impormasyon ng Migrante International, si Malu Pimentel ay dati nang may conviction noong 1978 sa kasong drug pushing. Akala ng marami, hindi na makakabalik ng buhay si Miranda. Subalit noong nakaraang linggo, nagdiwang ang sambayanang Pilipino. Sa pagbabalik sa bansa ni Violeta Miranda, isa ang Brigada 7 sa masaya niyang sinalubong. Matapos ang masasayang mga reunions, dapat harapin ngayon ni Violeta ang pagsugpo sa sindikato ng droga na nagsabit sa kanya. Katanghalian ng Abril 15, maaga nagtungo sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang mga anak at kamag-anak ni Violeta Miranda. Alas 3:15 ng hapon ang oras ng lapag ng eroplanong kinalululanan ni Miranda. Halos hindi na makapaghintay ang tatlong anak ni Miranda, sina Jeffrey, Jonathan at Joyce. Bawat segundo, malimit ang tingin nila sa monitor na ito. Masaya, medyo kinakabahan. Pagkikita namin. May inip ka pa ba? Hindi na? Ay, hindi na. Nakapaghintay kami ng matagal eh. Masaya, syempre. Excited nga kami ngayon. Bawat minuto, para bang kay tagal-tagal. Maring lumuha rin kami pero luha naman ang kagalakan. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat-lahat. Lalo na sa'yo. Yayakap sa inyo. Ikaw, yayakap ka rin. Isa lang yun. Dapat may arrangement. Sino una? Una. Okay, ladies first. Sige, hintayin lang tayo mamaya. At eksaktong alas 3:15 ng hapon sa may gate 15, hindi na napigilan ang kasiyahan. Sino mag-aakalang maisasalabas sa parusang kamatayan si Miranda? At sa pagkakataong ito, muling sumigla ang mga ahensya ng pamahalaang dapat ay nangalaga kay Miranda noong una pa man. Pero para kay Miranda, ang makauwi ng buhay sa Pilipinas ay walang kapantay na pabuya. Naglalaro sa isipan ko kung paano ako sasalubungin dyan, kung anong itsura na makikita ko. Tsaka yung kasiyahan ko. Ngunit hindi naging libre ang kalayaan. Nabatid ang Brigada 7 mula sa kanya na tumanggap siya ng 150 hagupit sa kanyang likuran. 50 na hagupit bawat isang araw. Pero para sa kanya, walang kirot siyang naramdaman habang inahampas sa likuran. Ang pag-asa makauwi ng ligtas sa bansa ay isang mabisang pampamanhid. Nalaman kong pauwi na ako noong simula ng palo ko. Kaya doon, sabihin mo na mapapalo ka sa halip na malungkot ka dahil papaluin ka, magsasaya ka kasi alam mong uuwi ka na. Bilang panimulang tulong, nag-abot ng 50,000 piso ang tanggapan ng Presidential Advisor on OFW na si Mr. William Gatchalian sa pamamagitan ni Mr. Tony Sarmiento. Ganon din naman ang tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration sa pamumuno ni Administrator Erly Gardiner. Alas 4 pasado ng hapon nang kami makalabas na ng paliparan. Nais na ni Miranda ang makauwi sa kanyang tahanan. Pagdating sa San Francisco Street sa Makati, isang mainit na pagsalubong ang inalay ng kanya mga kapitbahay. Nung una ay magsalita ni Miranda sa kanyang naging kapalaran sa loob ng kulungan. Para sa kanya, isa ng bangungot yun na marapat lamang nakalimutan. Lalo na, ting maalala niya ang eksena sa paliparan ng Saudi Arabia nang siya'y mahuli. Siyempre, nagulat ako, siya po yan, no? Sabi ko, bakit nagkaganon? Hindi ko naman alam ka ako yan. Ditong nagdaang Martes, pinasyalan ni Miranda ang isa sa senador na tumulong sa kanya, si Senador Ramon Magsaysay Jr. At hindi naman pala masyadong sinaktan ng Saudi Arabian government doon sa 150 lashes. Parang symbolic pala yun. Hindi naman talagang pinahirapan. So, nakita rin yung compassion. Sa kasalukuyan may pangambang nararamdaman si Miranda para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Hindi biro ang natisod niyang sindikato sa droga at patuloy na rin ang sinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation NBI. Subalit nakanda siyang harapin ng taong nagpahamak sa kanya
si Maria Lourdes Pimentel. Si Maria Pimentel, di ba, pag naiisip mo ngayon, Nung... tinatawad mo na ba siya? Ewan ko, kasi hindi ko pa naman siya nakakausap. Hindi ko nga alam kung bakit niya ginawa sa akin yun. Kaya nung that time nasa Bartolina ako, sabi ko, bakit kaya ginawa ni Malo sa akin to? Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Ngunit para sa Migrante International, ang kapalaran ni Violeta Miranda ay walang pinagkaiba kay Flor Contemplacion o kay Sara Balabagan o sa milyong pang mga Pilipinong manggagawa na nasa ibang bansa. Sinabi ni Progatela ng Migrante, hanggat patuloy na malabong polisiya ng pamahalaan para sa mga OFWs, patuloy na mauulit ang kaso ni na Miranda, Contemplacion at Balabagan na nasa iba lamang katauhan. Gusto namin ituwid yung katotohanan na si Violeta Miranda ay hindi napatawad at hindi nagkaroon ng pardon dahil pinagdusahan niya yung pagkakabilanggo ng mahigit na 9 na buwan na kung saan ang hatol sa kanya ay dapat makulong lamang ng 3 buwan. Sumobra pa ng 2 buwan ng pagkakakulong. Ayon sa Migrante, hanggang ngayon marami pa rin mga kababayan natin ang patuloy na nagdurusa sa iba't ibang kulungan sa mga dayuhang bansa. Sa kanilang kuha, marami sa mga kasong ito ang hindi nakakarating mismo sa gobyerno at tuluyan ng napapabayaan. At higit na marami-rami din ang kung hindi mabibigyan ng pansin agad ay baka mabaon na sa limot at mamatay ng walang kalaban-laban. Nababago lamang ang pangalan Arnold, subalit libo-libo pa rin mga migrante ang nagdurusa sa labas ng bansa, hindi lamang sa Saudi Arabia, sa Taiwan, sa Japan, Australia at sa iba pang bansa. No? At ito nga, ang huling-huling balita namin ay meron 202 mga migranteng Pilipino ang palaboy-laboy na naman sa Riyadh. At ito ay walang konkretong hakbang ginagawa ang pamahalaang Estrada. Isang napakagandang aral ang naiwan ng kasaysayan sa buhay ni Miranda, ang maglaan ng ikalawang tingin sa salitang pagtitiwala. Talagang mag-ingat ng labi sa mga nagpapadala, sa mga nag-a-abroad, sa mga padapadala at huwag tiwala ng lubos sa kapwa. Isa na namang bahagi sa buhay ng mga manggagawa ang isinara. Ngunit hanggang kailan? Para sa Brigada 7, ako naman, Arnold Clavio, reporting. Dalawa po ang aspeto ng problema natin sa basura. Problema sa paghahakot at problema sa pagtatapunan. May solusyon ng isang German company pagdating sa pagtatapunan. Isang high-tech na sanitary landfill. Kaya lang, hindi maumpisa ng proyekto dahil sa tila walang katapusang red tape. Sa ulat ng Presidential Task Force on Waste Management, sa Kamaynilaan pa lamang, tinatayang higit sa 6,000 tonelada ng basura ang tinatapon araw-araw. Nagagaling sa ating mga kabahayan, palengke, mga establishmento, pabrika at industriya at iba pa. At sa 6,000 tonelada ng basurang ito, 85% ang nakokolekta. Ngunit kalahati lamang sa 85% ito ang aktwal na umaabot sa mga dump sites. Taon 1997 nang marehistro ang Eurasian Company for Waste and Environment Service o ECWES Philippines bilang isang stock corporation sa Securities and Exchange Commission. Ito ay binubuo ng 70% Pilipino at 30% German investors. Si Doris Reyes Polashek, isang Pilipino na tubong Cavite, ang tumatayong presidente ng korporasyong ito. Isa siyang nurse na nagtungo sa Germany higit sa 20 taon nang nakalilipas at nakapangasawa ng isang Aleman, si Martin Polashek, na konektado sa Hears and Brockstead, incorporator ng ECWES. At nakita ko kung gaano kaganda ang paligid at ang uri ng pamumuhay sa ibang bansa. Na gusto ko sa aking pagbalik magkaroon ako ng contribution sa sarili kong bayan, sa aking lalawigang Cavite. Ang sanitary disposal technology na ito ay siyang ginagamit sa kanilang bansa. Kung ipapatupad ang proyekto ito sa Pilipinas, ay magiging first in Southeast Asia. We are the problem solver for the environmental issue of solid waste management. Simple ang sistema ng landfill project ay sinasagawa sa Magallanes ng ECWES. Ngunit may mga dagdag na teknolohiya. Sa simpleng eksplanasyon, una, kapag nakahukay ka na ng lupa sa dump site, di lang basta-basta itatambak kaagad ang basura. Ang lupa ay pipinuhin upang magsilbing geological barrier. At matapos ay ang espesyal na lupa o mineral sealing. Matapos ay papatagin muli para sa paglalatag ng isang protected covering. Isang material na gawa sa HDPE o high density polyethylene.
Kapag nalatag na ang UH material na ito, mga tubo namang gawa rin sa HDPE ang ilalatag upang sumipsip sa mga harmful gas na naiipon tulad ng leachate na nagmumula sa mga nabubulok na basura. Isang misto ng vacuum ang loob ng landfill. Walang hangin o isamang patak ng tubig. Ang ginagarantiya ng teknolohiyang ito sa loob ng 950 years. Sa paligid ng landfill magkakaroon ng mga biozones, mga palaisdaan na makapagpapatunay at makapagsasabi kung mayroong kontaminasyon sa ilalim o ibabaw ng landfill. Ang buong project site ay oras-oras na imamonitor ng mga scientifico at inhinyero. May 41 pamilya ang naninirahan sa project site na matapos ang konsultasyon ay magaang pumayag sa kasunduan para sa isang relocation plan. Gano'ng katagal ho kayong nakatira dito? Abay, ako'y 45 years na, 46. Eh, dito na ako ni anak, di siguro, gano'n na rin. Papayag ko ba kayo na sakasakali ma-relocate? Eh, basta matupad lang yung kasunduan namin, pwede naman. Noong March 3, 1997, nagkaroon ng pagkukonsulta sa Sangguniang Panlalawigan sa 13 Martires, Cavite ukol sa proyektong ito. At pangkalahatang sumang-ayon at inaprubahan ang pagtatayo ng landfill ng Equest sa Magallanes. Ito ay panahon ng gobernador pa si Pimaco Velasco at Vice Governor naman si Jose Marie Bautista o mas kilala sa pangalang Bong Revilla. June 22, 1998, nang isumite ang Environmental Impact Assessment ng Equest Project sa Environmental Management Bureau at inaprobahan ito ng Review Committee na inataso ng EMB sa pamumuno ni Director Barlito Cardenas noong Oktubre ng taong ding iyon. Ngunit dahilan sa pinalitan si Cardenas bilang EMB Director, ni Director Anthony Abaya, nakabinbin muli ang papel ng Equest sa tanggapan ng EMB. At pending pa rin yung ACC application doon, subject for review. And according to them, at this stage, nothing can be disclosed yet. December 7, 1998, isang sulat rekomendasyon para sa pagkapatupad ng proyekto ng Equest ang ipinadala para kay DNR Secretary Antonio Ceriles. Pirmado naman kinito ng Kongreso at Alkalde ng Lalawigan ng Cavite. Kinakailangan mayroong mapagdadasal tayo na isang lugar na libre na hindi talaga maiiwasan ng mga tao sa pagkakasakit. Maiiwasan na makontaminate ang ating mga water source at maiiwasan magpunta yung mga basura sa mga dagat. Nakarating din ang sulat na ito sa tanggapan ng Pangulong Estrada at may kaakibat na pirma ang Pangulo sa sulat na ito na ibinalik kay DNR Secretary Antonio Ceriles para sa komento o rekomendasyon ng DNR. Dalawa na lamang permit ang hinihintay ng Equest upang makapagsimula na sa pagpapatayo ng proyektong ito. Ang Environmental Compliance Certificate na manggagaling sa DNR at ang Governor's Permit mula sa tanggapan ni Gobernador Bong Revilla. Bagamat pumirma si Governor Bong Revilla sa resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan noong 1997, panahong Vice Governor pa siya, hindi pa ito nagpapalabas ng kaukulang Governor's Permit ngayon. He is contradicting himself and going to the extent of making a statement as such. Na siya, over his dead body, para niya pumanto. Ito ba'y nababase ba ito sa makatarungang pag-aaral? Bilang ama ng lalawigan, we also have to consider yung social concerns. Hindi naman tayo basta pwede lang pirma ng pirma. Siyempre, kailangan din natin dinggin yung mga hinaing ng mga mamamayan. It's not that easy. Dahil pag ako nagpumirma na lang basta-basta dyan, sa akin magagalit ang mga tao, hindi sa kanila dahil akong ama ng lalawigan. Papayag ba kayong maging danan ng basura ang Maragondon? May mga grupo rin na disang-ayon sa proyekto ng Equest. Kabilang dito ay ang mga mamamayan ng mga karatig bayan ng Magallanes. Ang teknolohiya ay maganda. Kahit naman yung teknolohiya na ginamit sa Carmona ay napakaganda. Pero ano nangyari? Yung bang teknolohiya sa Rizal ay masama, maganda rin. Pero ano nangyari? Kaya lubha kaming natatakot, hindi sa sarili namin, pati sa aming mga anak na po, kung sakali na magtagal dyan. Payag ba kayo itapon ng basura ng Metro Manila dito sa lalawigan ng Cavite? Kung tatanungin yung mga kapatid sa Carmona tungkol sa landfill, isi-share lang nila yung experiences nila
na wala siyang long-term benefits na idudulot sa community. Yung issue ng basura, huwag gawing issue ng politika ng mga politiko at grandstanding. Kundi tignan ito bilang isang serious problem sa ating komunidad at dapat mag-invest ang gobyerno na kung saan maturuan ang mga tao, ma-educate ang mga tao kung paano talaga properly i-dispose ang mga basura. Isa pang issue na dapat pag-aralan ayon sa gobernador ay ang mataas na service fee na unang inihain ng ECWES sa halagang $34 bawat tonelada ng basura. Cavite disposes around 500,000 tons of garbage per year. Multiplied by $34, the government will cost that around 500 million pesos to 700 million pesos per year. Saan namin kukunin yan? Baka dyan na maubos yung aming annual budget. Posible ho yan. Gawa ng lahat ho ng munisipyo at lungsod dito sa Lawigan. Meron nag-impose po sila ng mga garbage fee sa lahat ng kanilang mga nasasakupan. At kung meron mahong konting diferensya na kulang, kayang-kaya hong i-shoulder ng mga pamahalaang bayan at ng lungsod dito sa Cavite. Ang ECWES landfill project ay may kakayahang tumanggap ng 1.5 million tons per year o 1,500 tons per day. Sobra-sobra sa pangkalahatang basura na lalawigan ng Cavite na umaabot sa higit sa 450,000 tons per year. Dahil sa malaking investment ng ECWES sa proyekto ito na nagkakahalaga ng 8.2 billion pesos, hinihiling nila na payagan makapagtapon ang ibang syudad kabilang ang Maynila upang bumaba ang kanilang operating expense. Upang sa gayon ay bumaba rin ang service fee na $34. Marahil ang makabagong teknolohiyang ito ang pinakamalinaw na solusyon sa problema ng basura. Kung hindi man, kailangan natin ng alternatibo sa lalong madaling panahon. Kung ang issue pag-uusapan, ang issue, makikinabang ba ang Cavite? Makasasama ba sa Cavite ito? Hindi. Sang ayon sa kanya, makasasama. Yung bang sinabi niyang makasasama, base ba yun sa pag-aaral ng mga German engineers at saka ng mga consultants kinuha natin? Kailangan po ito. Gawa ho ng napakalaki ang problema natin sa basura. At habang ho nadidelay para ito mabuksan at maaprubahan, napakalaking perwisyo sa ating mga kababayan. Gawa ng katulad na nga po ng aking nabanggit. Sa ngayon, saan-saan po natin, walang isang bayan, siyudad, o lungsod na meron sariling pinagtatapunan ng basura na sanitary landfill. Maaari natin siguro i-consider ang teknolohiyang ito kung ibababa nila ang tipping fee ng mga $8 per ton. Pwede pa siguro. Pero tanging Cavite lang pwedeng gumamit. Araw-araw lumalala ang problema at bawat araw na lumilipas, natatambakan tayo ng kani-kaniyang basura. Para sa Brigada 7, kasama si Danny Ravina, ako si Michael Pahati, reporting.